That just said buried as well. There's a shapeshifter! What the first thing it said? There is a shapeshifter. So you see that the shadow is going across the street, and then it starts to change shapes, and it's just appearing like it's just morphing into something different, and then all of a sudden. This incident in Miami is not just to be taken for granted. We don't care about the video, whether it's genuine or what, but we have to care for what is the message. People in Brazil encounter two weird alien creatures on top of a hill at an island 3 kilometers off the coast of southeast Brazil. Ano itong liwanag? Sa ating mga kamisteryo, kailangan din natin tumingala sa kalangitan. Baka makita tayo ng mga kakaibang mga object, pero hindi naman natin kinakailan na yung iba ay talagang gawa ng tao. Tulad ito. Yan, aeroplano yan ha. Yan, aeroplano yan. Kaya hindi pwede yung pagkamala na UFO. Yung mga misteryo, may mga pagkataon kailangan din na yung tumingala sa kalawakan, sa kalangitan. Para naman ma-appreciate natin unang-una ang ganda ng space, o di ba? Ng kalawakan. Makakita ka ng mga bituin, ng buwan, lalo na pag sumisikat ang buwan. Pero of course, tinanin din natin, baka merong mga mensahe, mga kakaibang mga object, especially mga spaceship na maaaring nagpapakita. In yet another bizarre sighting that took place in the second week of January 2024 and which looks like something straight out of a science fiction movie. A video was circulating on Japanese social media of a very peculiar looking cloud which was in the shape of an alien UFO. Do we expect more arrivals in the future? More arrivals? Yes, as things, what I sense is that as things begin to shift and heat up, there will be more, because we will need that energy, that vibration to lift, and for those who are ready. It's actually to support the evolution of humanity as we are currently going through a huge shift in consciousness. You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel? La North Salaberry. Certainly opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin ang tungkol sa mga mensahe ng mga extraterrestrial o ng mga nilalang sa ibang dimensyon sa tao. Ano ba ang dapat na gawin ng tao para naman mailigtas ang buhay ng bawat isa sa maaring delubyo o kalamidad na maaring dumating sa ating buhay? People in Brazil encountered two weird alien creatures on top of a hill at an island 3 kilometers off the coast of southeast Brazil. Local hikers who recorded the footage reported that two alien creatures were spotted on the mountain and they were supposedly 10 feet tall, similar to the Miami shadow alien. Ito may kaugnayan pa rin sa pagpapakita ng mga alien beings yan sa Miami Mall sa USA, Florida. Although ito ay napakalayo sa Pilipinas, ganito rin ang kahalintulad ng mga mensahe na pinaparating sa mga extraterrestrial contactee dito sa ating bansa. Ang pangangalaga sa kalikasan, napakahalagang mensahe po yan. At ang pagmamahalan sa bawat isa para maiwasan ang anumang kaguluhan
Namaste, si KJ nga po pala ito, ng Spiritual Guide Philippines. Muli, samahan niyo kami sa Gabi ng Misteryo with Sir Ray T. Sibayan. At ayun ang ating pag-uusapan mamaya is yung mga message na ibinababa sa atin ng mga divine beings, starseeds or UFOs or aliens. Meron kasi silang mensaheng ibinaba sa akin na makakatulong sa awareness natin, no? Kasi itong 2024 this year is maraming nasa process ng illusions na kailangan natin na magbigay ng mensahe about sa mga illusions and then paano ka ba makakawala sa ganun. Hello, namaste. This is Christos of Spiritual Guide Philippines at samahan niyo po ako muli sa Gabi ng Misteryo with Sir Ray T. Sibayan. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11 Sabado sa DZRH News. At pag-uusapan po natin ang mga mensahe or messages ng mga extraterrestrials or aliens sa humanity and kung anong magaganap in the near future. A driver captured the footage of the alien-like cloud being brightly illuminated by the sun. Many stated that this is just a saucer-shaped cloud that forms where stable moist air flows over mountains. But if you look at the footage, it clearly gives the impression of a flying saucer that's steadily floating in one position. The reason they say they are so tall is because the shrubbery on that hill was barely reaching their knees, which would ideally cover half of a normal human. The aliens were then seen walking down the hill quicker than normal humans with bigger strides, obviously because of their tall stature. Even Brazil's provincial government commented on the video, calling the creatures strange beings. Bakit nga ba napapadalas ang pagbisita ng mga extraterrestrial, mga flying saucer, at hindi lang mga flying saucer kundi mga portal ay naglipana na sa ibang mga states at lugar dito sa US at maging sa ibang parte ng mundo? Ito ang ating alamin ngayong gabi. Ano nga ba ang tunay na dahilan o sabihin natin scientificong dahilan bakit sila bumibisita dito sa ating planeta ng mga extraterrestrial? Yan po ating pag-uusapan ngayong gabi ito sa Gabi ng Misteryo. 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you! Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome again sa pang-edisyon ng Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabing ito mga kaibigan ng Sabado. Hoy, kumusta na po kayo? Ngayon po ay at-rest tayo sa buwan ng Pebrero taong 2024. Isa pang edisyon mga kaibigan tungkol po sa mga extraterrestrial and sightings na mga unidentified flying object na binago na ang pangalan, di ba? Sabi UAP. Yan, unidentified aerial phenomena. Yun. And tonight ay ating pong makapanay, may pong iba pang mga kasama natin na talagang maaaring mag-interpret itong mga sightings na ito. Baka meron din silang nasagap na mga mensahe from these beings, And una-una atin muna ipakilala po sa inyo ang isa nating kasamahan mula sa Estados Unidos na nakatutok din po dyan sa nangyaring araw ho na alien sighting sa Miami, USA, sa Florida. Si Norman Imperial. Norman, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello po, good evening po sa mga tagapakinig sa ating dyan sa Pilipinas sa Gabi ng Misteryo, Mr. Ray Sibayan. Good evening po, magandang gabi po sa lahat. So far, kumusta naman Norman? Humupa na ba yung ano ba yun? Tension ba yun sa Miami? mula na magkaroon ng sightings, Umano nga po wala nang balita talaga Kaya lang sa, alam niyo, humakasal na lang ako sa video na sinasenyo kasi ngayon blank daw, wala talagang kumbaga pag may
lumalabas na issue na balita dito tungkol sa ET or UFO, pang tinatay na lang i-suppress or something like that. Kasi alam mo na, yun daw sinasabi, yung daw mga witness. Yung daw mga witness dyan, mukhang ano na, tawag dito, pinatatahimik ba? Hindi naman siguro pinatatahimik na under, di ba? Pinapatay, di ba? Pero parang ano na, binusalan, parang ganon, ha? Ganon ba yung nangyayari? Ganon ba yung nangyayari? Yung balita doon sa sa Nevada yung sighting, yung sabi ko sa Vegas. Sa Vegas, right, sa Vegas. No. May dumadalaw na ng government agents na nakita mo yung alam mo na, in black or men in black, binalaman na pinapatahimik or something. Tapos, after a few days, wala lang narinig sa kanya. Nothing was heard of him ever since. So, hindi natin alam. But mga possibility, 90% at least, posible na binubos lang, pinapatahimik na naman, katulad ng dati, ng mga nakaramang taon. Ganun ba kaseryoso ang Amerika sa ganyang usapin, ano ha? Abay, pwede namang sabihin na hoax lang, ha? O pwede naman nilang i-debunk. Pwede naman O diba, na hindi totoo. Yeah. Although totoo naman talaga. Di ba? Naalala ko tuloy yung kasi sige, go ahead. Sige. Yung si Cory Good, yung isang whistleblower. Ilang beses nang pinantahan sa bahay nila yung pintuan niya lagi nakalak. May lagi pumapasok na tapos yung lock niya nakano pa rin. Nakukondo yung susi, yung master key niya, nag-iiwan ng bala sa mesa niya. Yung, alam mo, simbolo ng bala, di ba? Pagbabantayan, life-threatening na nagbabanta, shut up or else something not good will happen to you. Parang galing impression ng bala. Siguro mga nangyari sa kanya yung mga 2 o 3 beses kay Cory Good dahil sa pagsasalita about whistleblowing about yung role niya sa mga secret space program involving hundreds of ET species, ibang mga lahi ng mga ET. Abay, meron din akong nakita, ito is mula sa isang vlog ng isang taga-US. Ito sa mismong YouTube niya, ang kanyang name sa YouTube ay Laney and Ben. Abay, pati raw siya, ewan ko kilala mo si Bob Lazar. Di ba si Bob? Yun, siya yung pioneer ng UFO dito sa US, sa Vegas, na siya daw nagtatrabaho sa S4, sa Area 51. So, I think that was around 1989, nung una siyang na-interview ni George Noory sa Coast Coast AM. To be exact. Siya pinakaunang whistleblower. Siya yung pioneer. Ang godfather of whistleblower. Yeah, pioneer ng whistleblowing in public dito sa US since 1999. Sa lahat, nagsisinunod pa sa kanya itong mga whistleblower, pero siyang original. Oo, abay binabanggit nga na mukhang ni-raid daw ang bahay nitong si Ginoong Bob Lazar. Alam po ba ninyo kung bakit, Ang sinasabi, ito raw yung tungkol dun sa Element 115 ba yun? Yeah. Yes, di ba? Normal. Ito raw kasi yung Element 115. Ito yung ginagamit na fuel ng mga UFOs, ng mga alien spaceships para makalipad. Mayroon kasi itong anti-gravity power para maganda yung very smooth yung paglipad ng mga spaceship, Abay, siya kasi yung ang binabanggit dito, based sa pagkakaalam ko, itong si Bob Lazar kasi binabanggit na ito raw ay nag-reverse engineer nung isang nakuha na bumagsak na UFO dyan sa Nevada, right? Yun ang alam ko, istorya niya, Ayun. Ngayon, ayun, ang latest, sinasabi, ni-raid daw yung kanyang bahay. Yung nung una siya nag-disclose, ni-raid daw talaga sabi kung ano-anong dahilan ng minake up the case, may dangerous hazardous chemical na nakita in his possession. Iba-ibang kontratista ng siguro kinontrata ng DOD, yung mga nag-raid sa kanya. Talaga. So, alam mo naman ang element ng 115 kasi produced very milliseconds lang sa or a few seconds lang sa laboratory. Wala pero yan dito. Doon lang sinasabi na na-produce na talagang working model, working prototype ng 115 for anti-gravity. Na-produce siya ng anti-gravity mismo. Kasi sobrang heavy niyan So, hindi natin alam kung anong ginagawa ng element 115. So, maybe
totoo nga siguro sinabi niya na it produces its own gravitational field sa sobrang bigat niya. Who knows, you know? So, siguro nagsasabi nga siya ng totoo, nire yung bahay niya eh. So, that's proof na talaga nagsasabi ng totoo si Pablo Lazar. Pag something bad really happened to you, ganito sa US, pag may nangyaring hindi ka nais-nais sa'yo, after yun ang pagsasalita mo, that's only proof na pontificating you as nagsasabi ka ng katotohanan over the air. Abay, totoo pala. Akala natin sa pelikula na nangyayari yung Men in Black, ano saka yung, totoo po talaga. Saka may pumupunta sa bahay mga allegedly mga witness ng UFOs and alien sightings, Pero nung Norman, sa ating mga kababayan, abay may mga bago din palang mga sightings sa Brazil. Yung palang sighting sa Brazil ay matangkad din yung extraterrestrial, sinasabi na sa 8 to 10 feet din yung taas. Yan ay nakita pa nga doon sa isang video, pakisingit yung video, RHTV na abay di ba, nasa tuktok ng bundok, abay kung i-compare daw dun sa laki nung taas ng mga bush doon sa paligid, abay maaring maging 10 feet yung taas nung ET beings na yan na nakita sa isang island sa Brazil, at binabanggit na yun, ipapakita rin dito na na tumatakbo pa to pababa ayan, yun gumagalaw at saka pag maglakad, tingnan mo naman, Norman, na ating mga babaeng parang hindi tao yung paglalakad Diyos me. Oo nga napansin ko sa video. Oo, pati sa video. Pero alam yung isip, isi-share lang ako, Kuya Ray, yung kami sa Kuya Anthony Israel, kasi kami, UFO Society of the Philippines, naging member na rin ako doon. Merong napabalita nga dito, kapang similar doon sa ganun sighting doon sa may bandang Rizal daw, na UFO. Tapos after that, yung nakitang UFO, may aali-aligid na Black Hawk helicopters na walang marka na kulay itim. Na pang taga-intel agency na nito dito sa tawag namin doon, mga kanuto. Nila Kuya Anton. Yung mga taga-US, mga kanuto. Ilang islang namin sa kanila. Sa taga dito, nagpapatrol sa mga kumbaga, nagtatanong sa mga nakakita ng UFO, parang nakakita ba sila, kung may nakita ba sila. Siguro that was a few years back. That was like 2018, 2017. Di ko na maalala kung anong taon. Pero meron dyan sa Rizal. Maybe if you can ask Mr. Anthony Israel for veracity. Kasi UFO Society of the Philippines, alam ko may isa nag-uusap-usap kayo nun So, itanong mo sa kanya kung marami siyang alam na marami siyang records. Si Anton, hindi lang ako iba pang mga eyewitness na tanong niya. So, si Kuya Anton, good start sa UFO Society of the Philippines. May mga record dito sa Pilipinas, mga sightings. Actually, baka hindi nga nakasama sa record ni Katony Israel yung aking nakita sa Malabon area, Abay, naman, Black Triangle, during that time, nasa college days pa naman tayo Abay, magtakin mo, wala malang katunog-tunog yung tatsulok na lumilipad sa ibabaw ng bubong, Abay, sinundan ko pa yung tingin mula doon sa kabilang bintana ng bahay na hanggang sa kabila, hugis tatsulok nga. Triangulo, ang laki-laki. Pero nagtataka ako, ba't walang ingay? Ang tahimik, Saka kulay, yun, isa sa mga feature na yun. Kulay itim. Talagang hindi mo papansin sa kalawakan. Kapag tumingala ka, akala mo anino lang ng kung sino, Ayan. Ilan lang yan sa mga sightings dito sa Pilipinas na hindi gaanong pinapansin kasi akala lang ng iba, namamalikmata lang ako, Pero sa totoo lang, yung ibang mga nakikita ho ninyo, hindi lang humalikmata yun. Hindi lang ho ninyo maipaliwanag, hindi lang ma-comprehend ng inyong mga isipan kung paano ma-interpret yung inyong mga nakikita. Yun. Alright. Tonight ay atin din kasama, Norman, ang iba pa rin
mga kasama na maaring meron silang nasagap na mga mensahe from these beings. Actually, ang mga extraterrestrials po, kahit na sabihin natin na they don't exist sa physical, they exist sa kabila because etheric po sila eh. Hindi po sila nakikita and half physical and half etheric yung kanilang katawan. Pwede po silang mag-slide into our physical dimension and they can also slide back sa kabilang dimension. Nasa atin din po ang Zoom, kaibigan natin po mga kasamahan sa larangan din po ng paranormal psychic phenomena. Unahin muna natin yung the lady, si Miss Hercel. Miss Hercel, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Ay, nawala si Miss Hercel, ano ha? Hindi ata nakakonect, ano ha? Si Kuya Jay, ang ating kaibigang shaman. Kuya Jay, magandang gabi sa iyo. Kumusta na and welcome again sa ating program. Hello, magandang gabi sa ating lahat. At yun, ang daming nangyayari ngayon sa ito sa mundo natin ngayon. And then, naririnig po ba ako? Yes, loud and clear, Kuya Jay. Kumusta ka na? Okay naman po. Ito, dito ako sa Pangasinan yan. Yun, na ba? And then, meron bang sightings diyan sa Pangasinan na Kuya Jay, ha? Aba, talagang kailangan siguro i-report ng ating mga kababayan kung meron silang nakita man lang na kakaiba. Hindi eroplano, hindi drone, ano ha? So, ayun nga, i-share ko bago ito mangyari yung sa Miami, no? That time is natutulog ako. Then something na may nag-appear and then 12 feet siya na malaki, skinny, white skin, long hair na may halong black and white, but yung ape niya is medyo matalim, and then yung mata niya is pure dark. Then parang tinatrap niya ako sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang places, and then I asked, tinanong ko siya bakit. Pero sandali, Kuya Jay. Medyo, anong lesson? Kuya Jay, sandali lang. Sandali lang, Kuya Jay. Yung sinasabi mong parang trinap ka, dinala ka sa iba't iba, ano to, parang a case of abduction ba yung ginawa sa'yo? Hindi naman. Parang may mga pinapakita lang siya sa akin na place, na lugar. And then, sabi ko, ano yung lesson? Bakit pinapakita mo siya sa akin? Okay. And then, na-recognize ko, alam ko na. Ito yung gusto mong iparating sa bawat tao. Okay. Na itong itong taon na ito is more on illusions ang pinapakita sa akin sa energy ngayon. And then kung napapansin, marami ng portals nag-open na rin ngayon. Okay. Kaya nila na pwede na sila mag-manifest into reality. At mas madali sila talaga, lalo kung sensitive or empath tayo, is mas madali natin sila makita or maramdaman through vibrations. But we need to raise our vibrations more and more. Kasi hindi lang good ang nandun eh. May pati bad kasama. The dark forces are also here. Diba? Ganun talaga, nabubuhay tayo sa duality, the good and the bad, the white and the black. No. Yes, go ahead, Kuya Jay. Daming mga message na binibigay niya sa akin at napapatanong na lang ako bakit ito yung mangyayari. And then based on astrology this year is medyo hindi siya maganda. Sige nga. Yung pinapakita. Banggitin nga natin yung magaganda muna. Baka mayroon kang mensahe na magaganda. Wag saka na siguro yung pangit. Diba? Ayun nga, yung ituturo ko yung sinabi nila na we need to raise our vibrations more and more and more. Okay. And then meditations is the best. I think yan din ang binabanggit ni Miss Priscilla Wheeler nung ating makapanayam last week, na nakabase nga sa Miami, Florida, na they are here, they manifest para lang tumulong sa evolution of human beings and connect sa mga alien beings. Yung binabanggit nga ni Ma'am John, ni Dr. Joe Villasano, ang ating Reiki Master last week,
they are doing their part na mapalakas yung ating antena at connect sa kanilang antena. Yun. O, di ba? Yes. Yun ang nangyayari. Go ahead. So yun, so since nag-raise din ang frequency or vibration, so mas mainam na iparamdam pa rin natin yung energy ng lava dito sa kasalukuyan na nangyayari. Mayroon bang message na na maaring mangyari in the future? Kasi last week may mga mensahe rin tayong nasagap kina Brother Ron, na may mga warnings about calamities, war, at iba pa. Based sa iyong experience, Kuya Jan, ano naman ang matinding message na dapat may ukit sa isipan ng tao? Ayun, since pinakita nila yun, yung mga message na yun, so pwede siyang ma-reverse. Kaya ipinapauna sa atin para ipinapakita nila para ma-reverse yung mga ganun pangyayari. Oo. So kailangan natin mag-unity sa strong ito. Oo. Tigil muna away. Just dito na nga ng Pilipinas kaliwat kanan na yung pag-aaway nila. Yan ang binabagit natin. Sana wag na sila mag-away-away. Yes. Oo nga Diyan nagsisimula ang gulo Anyway, nasa atin din pong Zoom, mga kaibigan. Kuya Jay, babalikan kita uli mamaya, kayo ni Norman. Nasa atin din pong Zoom si Christos, yan ng kagrupo rin to ni Kuya Jay sa Spiritual Guide Philippines. Christos, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi na Misteryo. Good evening, Sir Ray. Naririnig po ba ako? Yes, loud and clear, Christos. Kasing clear ng iyong video tonight. Yun po. Okay. Kamusta po sa lahat ng mga nanonood sa Luzon, Visayas, Mindanao, and magandang gabi po. At ayun nga, pag-uusapan natin itong mga beings or extraterrestrials and ano yung mga message nila. Actually Master Ray, ewan ko, biglang nag-connect yung messages din sa akin, kagaya na kay Master J. Yun nga, we need to raise our vibration more and more and more. Yes. So, di ko alam, di naman namin ito pinag-usapan, pero bigla lang siyang, ayun yan, nagulat ako, bigla siyang kumonek. So, ayun, tapos, ano pa? Ayun, Master, all is well naman. So, paanong paraan how to raise our vibrations? Kailangan ba matuto tayo ng mag-meditate or kasi karamihan sa ating mga kababayan ay prayer ang pampataas ng vibration na ginagawa natin? Actually, Sir Ray, kasi based on my own personal experience sa mga extraterrestrial po kasi is hindi po siya, yung mga extraterrestrial or alien is nag-exist sila on another plane of existence or another dimension. But when we say dimension, it is not a place, it is not a location, it is a state of consciousness and mind. Tama. So, sa mga lumalabas po ng mga video ng mga UFO sightings, I would probably say po na maybe CGI or edit kasi yung iba. Kasi kapag nag-frequency ng isang tao is nag-i-exist and stick sa 3D, sa third dimension, hindi natin siya makikita dito. So they are on another plane of existence. So paano mo sila makikita, mamimit? Umangat ka dun from 5th, they exist on 5th, 6th, 7 and onwards lang. Pero ganun din. So ganun ang explanation ko rin naman for parang bumaba lang din sa akin downloads na yung mga UFO sightings din is when the location or yung place is mataas yung vibration, na-access niya yung nagkakaroon ng portal and then na-access niya yung another plane of existence kung saan nag-exist yung mga extraterrestrials. Correct. So katulad parang halimbawa sa mga ceremony namin, then pag sobrang intense at sobrang lakas na ng vibration, may mga bumubukas na portal and we really see na yung mga UFO sightings talagang dumadaan doon, yung mga ganun po. Talaga. So yun yung time na nakikita rin sila ng ibang mga tao kapag may nagbukas sa portal.
Right? Yes po. Pag mataas po yung vibration ng place nun or mataas yung frequency nun, possible po talaga na mag-merge or syempre yung mga extraterrestrial din po kasi napaka-intelihente. They are intelligent beings. So, it's up to them kung gusto nila magpakita dito. Pero yun nga, may mga message na. Kumbaga, parang pine-prepare tayo for and then awareness, clues, hints sa mga magaganap in the near future po. Alam mo, totoo yan. Parang, yun lalo na yung mga lugar dito sa Pilipinas na talagang high vibrational places dito sa Pilipinas like Banahaw, sa area ng Rizal, maging sa may Caliraya sa Quezon, and of course dun sa Sampaloc sa may Ciudad Verdadero. Abay, hindi may tatangkin na talagang may nakikita doon na mga UFOs and manifestation ng mga extraterrestrials kasi napakataas ng vibration. So meaning hindi nangangailangan na ikaw ay tataas yung vibration mo kapag nandoon ka sa lugar kasi yung vibration ng lugar mataas na so they can manifest. Right? Yun ang nangyayari. Opo, exactly po. Opo. Yes. Tama po, ganun po. So Kuya Jay, tama, no? Tama yung binabanggit din ni Christos tungkol dyan, no? So it doesn't mean na kaya lang kapag lumabas ka na dun sa lugar na very high yung vibration, wala ka na makikita. Di ba? Wala na manifestation, right? Ganun na nga po. Ganun po. Ayun. So I think itong mga pinagpapakitaan dito ng mga alien beings in different parts of the world, lalo na sa may itong latest lang, itong 2024 sa may Brazil, and maaaring mataas yung vibration. Pero ang question ko lang, bakit, sa bagay, tama yung binabanggit mo, Christos, no? Kaya baka nakita rin sa Miami Mall yung mga ET beings kasi nagbukas yung portal. Kapag nagbukas ang portal, so may possibility na talagang makikita sila. In public. Yes po, opo. And it's up to them naman po kasi very na sila kumbaga napaka-mystical and napaka-mysterious na nung naabot nilang consciousness, so they can go to any dimension naman. It's up to them kung magbibigay sila ng warning or messages dito sa reality natin. So ganun po. Meron tuloy nag-react si Brother Marky Regal Suba. Sabi niya, vibration earthquake portal means malapit na sila umakyat for the reset. Ba? Ano yung binabanggit mo, Brother Marky, na reset? Meron ka bang rito, information, Kuya Jay, about the so-called reset? Actually, matagal lang usapan itong reset na to eh. At ayun, kasi pag sinabing reset is parang nag-i-inject ng fear, no? Okay. Or preparations na magaganap. So parang parang apocalyptic yung dating. Yes, ganun parang ba yun? Ganun siya. So, kung usapang reset, tatandaan natin na hindi ang Earth ang madi-dissolve, kundi humanity. Alright, yes. Correct. Humans ang makawala, hindi magkakaroon ng another breed. Actually, nakita ko na ito sa ceremony, ng journey, no? And then, nakita ko na mayroon na asteroid na tatama dito sa Earth na mayroon dalang new breed. Talaga? Yun ang pinakita sa akin. Pero sandali, itong binabanggit mo, mayroon akong nakita information recently na mayroon daw bumagsak na asteroid dito, pero di naman kalaki, hindi ganun kalaking asteroid. In fact, biglang nag-apoy pagpasok sa atmosphere natin at nag-disintegrate na lang. Ewan ko lang kung mayroong nakasakay doon. No? Buti na lang, di tumama sa lupa kasi delikado pag tumama sa lupa. Pero maliit lang naman siya. Di naman siguro umabot na 1 kilometro yung diameter. Kaya natunaw na lang. Pero marami na talaga tumatama mga asteroids dito eh. Daily, di ba? Di lang yata thousands, baka millions pa. Pero karaniwan, nagiging bato na lang na maliliit pag bumagsak sa lupa. Ayun. Pero yung binabanggit mo, baka something na mas malaki. Mas malaki siya. Parang nakita nga sa akin, ng year siya, na parang 2028, parang ganun yung something. Wow. Na
pwedeng mangyari yun. Pero ayun nga, since kailangan na lang natin na siguro yung faith o kung mangyari man yun, so wala naman tayong magagawa. No? No. So, nandun pa rin siguro, enjoy natin itong life natin. Ayun din yung gusto nilang ipakita sa atin na we need to ground. Yes. Mag-ground tayo dito. Kasi minsan nakakalimutan kasi ng tao na, yun nga, mayroon spirituality, pero nakakalimutan na yung reality. Dapat sabay ito nag-journey dapat yung reality ng spiritual path natin. Ayun. Alright. Norman, baka meron kang panibagong input tungkol sa ating pinag-uusapan ngayon. Norman. Yung sabi ni Kuya Jay na parang asteroid, actually, nung comet yun, naalala mo yung Hale-Bopp Comet operation, noon ata around 1996. Ang tawag nila dun, Wormwood Pero ang tawag dito sa mga ufology circle, sa inner circle is, New Nibiru, o yung companion ng yung bagong Nibiru or New Maldek. Kasi meron daw sa nakasakay doon sa Hale-Bopp companion, pang mothership atang assumption nila doon, na mag-a-unload yung mga personnel nila, mga extraterrestrial to seed the new yung mga yung new life nila or to impart yung knowledge nila nung either nung Nibiru or maging kasi yung Maldek. Kasi yung pagitan, yung planeta sa pagitan ng asteroid belt, yung pagitan ng Mars and Jupiter, dati yan is planet Maldek. Pang dalawang beses na siya sumabog in the past millions of years na history ng solar system natin. According to my research, itong mga taon. Wala pa tayo. So, yun yung sinasabi ni Kuya Jay na new reset, siguro manggagaling sa Hale-Bopp companion, yung sa comet na sinasabi, si asteroid o comet na sinasabi niya. But who knows, no? So pero baka naman ang binabanggit Brother Norman, Brother Jay and Christos, yung binabanggit na reset, baka naman reset of consciousness. That we have to raise our consciousness, magkakaroon ng reset. And we are now actually ngayon, 'di ba? We are entering the fifth dimension consciousness, right? And of course, yung ating planeta ay pumapasok na rin sa ikalimang dimension from the third dimension. Ako pa sa pagkata. Sige, go ahead, Norman. Sige. Yung pumapasok na tayo sa fifth age, nung sinasabi nilang from age Pisces, or sinasabing Satya Yuga. Satya Yuga, yung parang Middle Age, Dark Ages na nag-aaway-aaway talaga tayo sa isa't isa, yung natural na proseso talaga, yung cosmic process, into Kali Yuga, o yung sinasabi na paradise, phase. Na, yun yung sinasabi sa Christian Bible na 1,000 year of reign of light, na i-imprison ng darkness for at least 1,000 years para mo makakaranas ng glorious age itong planeta natin. So that's what you call a Kali Yuga sa Sanskrit, sa Hindu scriptures. Ayun. Hindi naman kailangan mag-aral tayo ng iba. Hindi naman po. Not mandatory naman po yun. So, kaya tayo yung... Pero malaking bagay yun, no? Malaking bagay yung we do yoga, no? Kasi it also raise our vibration, meditation and yoga na pagpataas ng vibration yan. So, makakatulong actually sa ating lahat na mag-connect sa, hindi lang siguro sa mga extraterrestrial beings, kundi pati rin sa mga divine beings. And of course, sa poong lumikha. Yan naman talaga kailangan tumbok natin dito. Hindi tayo dapat nawawala dun sa ating pananampalataya sa ating poong lumikha, sa ating Panginoong Diyos. Hindi ba, Kristos? Kaya nga yung pangalan mo ay Kristos. Christ, di ba? Opo. So ikaw ba, Christos, ano bang ginagawa mo how to raise your vibration? Ano lang po, meditation, tsaka practices po ng shamanism. Shamanism. Hindi naman siguro lahat kailangan maging shaman, no? Tribal medicine. Pero being a shaman, you lead people how to raise vibrations, di ba, Kuya Jay? Yun ang ginagawa mo. You teach people how to raise vibrations. So paano ginagawa mo kapag ang isang tao wala talaga siyang ma-feel or wala talaga siyang masagap na anumang messages from beyond, from higher beings? Paano yung process of raising our vibrations?
So meron kasi mga process na sa gaya na sa life natin, meron tayong choices o pinili. Maaaring hindi pa umaayon sa kanya yung oras. Okay. Meron kasi tayong oras na tinatawag. Maaaring hindi pa umaayon sa kanya. Or maaaring dating din yan sa tamang edad natin. Yun, hindi siya dapat madaliin kasi pag minadali ito is marami pwede mangyari. Oh, yes. Sama naman. Kailangan gradual lang. Ano? Kasi ang binabanggit dito, based na rin sa esoteric teachings, ano? Baka raw ma-activate prematurely yung kundalini. Di ba? It could lead to craziness ba 'yon, Kuya Jay? Yes, tama po. Paranoia, craziness, ayun na siya. Maraming magbubukas na portal sa kanya. Pag yung tao is binigla sa spiritual journey or awakening, mag-create siya ng mga portals, papasok siya sa mga shadow worlds, mag-create siya ng reality, mag-create siya ng mga, hanggang siya na yung maging God doon. At makukulong ka doon, matatrap ka na doon. At lagi natin tandaan na parang pelikula there's lang, always a beyond. Alright, so I think sa ating mga nakatutok ngayon sa live, FB Live, sa YouTube streaming ng DZRH, you can participate sa ating discussion tonight about this pagpapakita ng mga UFOs and alien beings. Ano nga ba talaga ang meaning ito sa tao? Although sinasabi ng iba kalokohan. Ay wag mo nating sabihin kalokohan kasi mas highly evolved po yung ating pinag-uusapan dito. Ano ho? Ang sabi ni Marky, ang kanyang question, meron po bang possibility to, instead study space outside Earth, study inside Earth? Baka din binabanggit mo, Marky, about the inner Earth theory, ano? And follow up to that, can we compare portal you said with the hollow Earth entrance? Anybody can answer that. Norman, meron ka bang pwedeng isagot yan? Sige, try ko isagot yan. No. Yung merong mga kay Corey Good. Lumalalim na tayo sa pinag-uusapan natin. Hollow Earth theory na tayo ngayon. Yung si Car E na taga Inner Earth na ano siya, puting-puti siya, blondie. Yes. Na taga Inner Earth siya. Ang mode of travel nila is pag ito yung ipapakita kay Corey Good is simple portal. Siguro or pupunta siya sa bahay ni Corey o si Corey isa summon doon sa bahay nila. Kasi ano sila, more like technological minsan ngayon. Yun ang karamihan na siguro magta-travel by spacecraft, lulubog sa under the water sa dagat using USO, yung submersible object. Alright. Or may mga rin sila, may portal, yung teleporter machine na device na may magsasakay lang siya, may isang orb na ilalabas si Kari na bolang blue orb, tapos papalibutan sila, and then pag nawala yung blue orb, nawala yung magpa-flash of light, pag nawala yung flash of light, instantly nandun na sila sa Inner Earth Sanctuary ni Kari, doon sa hundreds of miles, at least 400 miles sa baba ng ng surface of the Earth. Sa Inner Earth yun. Kasi yan pang network of caves yung Inner Earth na yan. So doon sila mga technology nila doon is close to extraterrestrial And may yung mga sinasabi sa akin, may stick diyan sa doon sa kasama din ni si Lolo Hogo, kausap ni Kuya Anton Israel na magkakapanalig na ang mga itit, mga engkanto, mga fourth dimensional beings din yan at least fourth dimensions and up. Yes. So nagkakaroon sila ng sharing ng mga technology at mga sabihin mo natin mga underground facility dito diyan sa Pinas. Yes. So yung mga sabi natin yung mga engkanto upgrade na rin ng mga ET technology, nagkakaroon na rin sila ng technology transfer. So parang binabanggit mo rito maputol lang kita. Norman, maputol lang kita. Engkanto. Parang yung binabanggit mo tungkol sa ganyan, yung existence ng Biringan City sa Samar. Ang sinasabi yun daw city na yun combination daw yun ng mga engkanto saka mga extraterrestrials at iba pang mga highly evolved beings. So nagkakaroon sila ng sharing of technologies, binibigyan ng technology yung mga elementals, mga elemental beings, Ayun, kaya naka-cloak, naka-invisible yung Biringan City, ha?
Yeah, exactly. At ang suspect ko rin, may mga ano rin sila, underground facility sa mga highly energetic places, tutulad ng unang-una na dyan, Mayon, or sa underneath Banahaw. Banahaw. That's a big possibility na mayroon silang mga dyan. Mayroon silang high-tech fourth-dimensional establishments na may ginagawa silang, na tinutulungan nila yung mga ET on their study. Kasi mga ET, may studies lang ginagawa na naman, ito na naman, papasok na naman yung sabi ko na lagi kong pinaulit-ulit na binabanggit, yung subject ng frequency barrier. Na nagpe-prevent sa atin para maka-evolve tayo ito higher frequency na beyond the present possibilities na potential natin into 100% lahat. 100% brain capacity, 100% DNA expression. So, yung mga good ETs sila, kasi hindi maalis na ang fact na meron din mga bad ETs. So, sa mga good ETs, ganon. Yung masasabi ko. So, the bad ETs, it's another great story. Pero ang sinasabi sa amin ni Amang, yung si Ama, sa kay Onad, nag-uusap din kami ng minsan na yung mga bad ETs, sinusuppress na rin ng mga servants niya are yung mga Galactic Federation ETs. So, nagkalat na sila dito sa Earth, sa orbit, mga mothership nila, nandiyan sa solar system, nakapalibot sa planet Earth natin, na ginagawa yung will ng Divine Father to patasin ang frequency natin, to establish, magtulong sa pag-establish ng divine governance in the near future. And patasin na, pagbabain na yung sabing new heaven and earth na sinabi sa biblical scriptures. Alright. Pero in the meantime, medyo nakaka-nosebleed na yan, brother. Baka hindi nila mag-gets yung yung pinag-uusapan natin. Kaya saka na muna. Ibang topic muna. Isa-isa lang. One baby step at a time muna tayo. Lalo na, hindi naman tayo lahat releasing our vibrations and frequency. Hindi naman tayo lahat nakakaintindi. So, siguro sa ating mga babayan, una-una, nais ko lang pong sabihin sa inyo, mga kababayan, pinag-uusapan po namin dito itong mga allegedly mga alien sightings, mga UFO sightings. Ano nga ba ang messages na maaaring gusto nilang sabihin sa tao? But I think, sandali lang, babasahin ko lang itong sinasabi ni, sandali lang, ha? Ano ba to? Nawala ako to sa... Alright. Naku, nawala tuloy yung kanyang message din. Anyway, so, ang binabanggit dito, mahalaga pa rin talaga anong mensahe na nais nilang iparating sa atin. Especially, may mga ganitong mga pagbabanta ng digmaan, kaguluhan sa ating kapaligiran. And nawawala yung pagmamahalan sa bawat isa. And isa pang very, very strong na gustong iparating, I don't know if you agree with me, Kuya J. Norman and Christos, yung pangangalaga natin sa ating kalikasan. Masyado nang niyuyurakan yung ating planeta, kaliwat kanan yung pagpuputol ng mga punong kahoy, yung development ng iba't ibang mga lugar na dapat pine-preserve natin. I think yan din yung isa sa dahilan kung bakit, well, sabihin natin, nagagalit na, di ba? Galit na sa ginagawang kalokohan ng tao. Kaya I think ang isang nasap ko na nais na iparating sa atin, dapat makinig tayo, kasi baka pag hindi tayo nakinig sa bandang huli, tayo naman nasisingilin. Di ba? Huwag na nating hintayin yun. Di ba, Kuya Jay? Tama po, tama. So, kasi ang kailangan natin alagaan talaga lalo yung mga puno na yan. Kasi yun yung nagbibigay buhay sa atin. Siya yung nagbibigay ng hangin. Siya rin nag-heal sa atin. At siya rin yung mga signals na dinadaanan ng mga, kaya tayo nakaka-receive ng wisdom na galing sa mga celestial God o celestial beings. At kailangan natin ng unity dito. So, paano nga ba magawa yung unity kung isa, hindi pa ganun? So, kailangan natin magtiyaga sa light workers. Kailangan natin magtiyaga at we need to be patient pa.
Oo, kailangan ba natin sila magpakita na lang bigla-bigla sa ating harapan para magkasundo tayo? Ganun ba yun? O, di ba? Hindi naman siguro kailangan gawin nila yun, di ba? Oo. Hindi. Oo. Ibang usapan na yun pag nagpakita sila sa harap Oo, kasi ano yan iba-iba na yun, ibang reaction, baka magkaroon ng kaguluhan sa buong planeta di ba? Maiisipin ng mga, alam mo naman tayo mga tao, pag nakita tayo ng mga hindi nating kauri o kamukha, akala kalaban. O di ba? Akala lahat demonyo na, ano yung pala, yun naman pala ang kanilang species, may mga sungay din yung iba dyan Alright. Tama po yan. Alright. Christos, so far, I think sa nalalabi nating minuto nating talakayan tonight, ano ang mai-share mo na dapat gawin natin? You as a young person, very young ka pa, bata ka, siguro we can balance, no? Ano yung ginagawa natin physically and also ano yung dapat natin gawin spiritually. Yes. Go ahead. Yes po. Then dagdag ko lang din po kanina, no, yung sa message mo, Master Ray, na kailangan alagaan natin yung nature. Mm-hmm. Kasi yun yung dahilan bakit sila napunta dito, na-attract sila sa ganda ng Earth. Correct. Kaya sila pupunta dito sa planet natin kasi sobrang ganda dito. Mm-hmm. Kasi baka possible dun sa planet nila, hindi ganun yung system katulad sa planet Earth. Mm-hmm. So kaya pumupunta sila dito sa Earth is to, yun nga, na-attract sila. Then akala nila na magko-continue yung ganun. Then because of knowledge ng human, then pataas ng pataas, ayun nga, unti-unti na rin nasisira yung nature natin because of human. Alright. Salamat, Christos. Kuya Jay, ano ang maiiwan mo na mensahe sa ating mga babayan about this sightings? Ano bang dapat nating reaction pag nakakita tayo? Yun. O, di ba? Dapat bang matakot tayo? So, huwag tayo matakot kasi yun nga yung hinihintay nila huwag tayo matakot. Yes. Yun, kasi marami kasi nagsasara yung heart natin, yung mind natin. So, pag nakita natin sila, we need to respect as gaya need natin or pakikiisa bilang gaya ng buhay natin dito sa mundo. Oo. Yun. Alright, Norman, anything na you can tell us about these events, UFO and extraterrestrial sightings? Ito, sabihin ko lang galing Ama sa sinasabi ni Kuya Onal, kasi yun ikausap ko si Ama din. Na meron tinuturuan niya tayo pag maging pro-environment or pro-nature and then pro-people in being this kind of pro-environment and pro-nature, nagiging pro-God tayo. So yung tatlo yung haligi ng New Earth. Pro-nature, pro-people, and pro-God. Alright. So yun ang unang mensahe sa ating ni Ama. Pangalawa, alam mo nung meron tayo nung ito sa akin lang, meron tayo nung 90s na sinasabi na wag natin sirain ang kalikasan, wag natin sirain ang planeta natin dahil iisa lang ang planeta natin na hindi na tayo pwedeng magkaroon pa ng kapalit. So that helps true right now. Even though sinasabi natin madami mga exoplanets na feature na discover o yung mga ET planets na pwede natin lipatan, pinapractice pa rin nila yung practice of non-interventionism or sinasabing prime directive. So kung ano yung mangyari sa atin dito, nakasalanan natin, tayong re-resolve sa atin to ourselves, tayong gagawa ng solusyon. Hindi sila makikialam kasi kaya pa natin at una na kagagawa natin at pangalawa kaya pa natin. So hindi sila makikialam doon. So doon papasok yung pagiging isa lang planeta natin. Kailangan natin, yung sinasabi nila, kailangan natin alagaan ang kalikasan natin. Hindi tayo mamayasa kasi may alam tayong may aware tayo sa mga ibang planeta exoplanets na sisiraan, wag magsasawang kibo, magsasawalang balhala na lang tayo dito sa ating planeta. No, that's wrong. Talaga alagaan pa rin natin ang nation natin. Totoo pa rin 'yon. Iisa pa rin ang planeta natin na makaka-adapt natin kasi sa ibang planeta masyadong high frequency. So hindi tayo makaka-adapt doon. Ang sabi nila, na para tayo magsisisure doon kasi open state. Pag sinabing open state, yung brain natin, yung 10% na capacity, yung dormant, yung the rest of 90% na dormant na part ng brain natin, bigla mag-activate yan. Ang mangyayari niyan, dali na pwede mangyari sa atin is yung mga epileptic seizure.
na ilang possibility na pwede mangyari. So, just mayroon pang mga, pwede ka pang bangungutin ng pagkadami-dami na restless sleepless nights. Ayun lang, no, yung mga endless possibility na pag yung 90% ng dormant brain natin na-activate bigla-bigla. So, hindi tayo adapt for the planet na open state. So, dito pa rin tayo, frequency barrier natin na 10% lang ng brain natin ang activated. So, magkakaon tayo na sinasabi ni Kuya Jay, ni Anticristos na inner work, meditative work, meditation, inner craft, kung ano man yung yung craft mo na nature mo, dancing, singing or talent or kung paggawa man ng ng activity sa sports, yung pa rin sa nature. Yung pa rin ang pangkalatang message, no? Yung pa rin ang pangkalatang message. We have to connect ourselves sa higher beings. Actually, yung mga binabanggit ko, hindi lang naman yung higher beings, yung mga extraterrestrials, kundi lalo na yung mga divine beings, hanggang sa pinakamataas ang ating Panginoong Diyos pong lumikha. Maraming salamat Kuya Jay. Thank you sa inyo, Christos and Norman, sa inyong binahagi sa ating mga kababayan tungkol sa alien sightings na ito and UFO sightings. Let's move on. Di ba? Tuloy-tuloy lang ating normal na pamumuhay. Kung meron tayong ganitong mga makita, why not? I think it's about time na natin. Ano lang yun, i-discern lang natin kung ano yung message sa atin. Maraming salamat sa ating mga tumutok po sa ating Gabi na Misteryo ng pong gabing ito, mga kaibigan, ng Sabado. At yung pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Hanggang sa muli pa rin po sa Gabi ng Misteryo. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel? La North Cemetery. Inadvertently opened a portal to another dimension.